Good morning po mga karod, welcome po sa akin channel. Ayan, tayo po ay pakikita ko po sa inyo ang update ng at yan po bago ko ay dalhin muna doon ay kumusta pong muli at ingat po tayo. Ang oras po natin ngayon mga karod ay eksakto alas 8 ng umaga. Medyo makulimlim ngayon, malamig ang klima kaya hindi mahirap magtrabaho. At ngayon nga overtime, 5 hours lamang ang trabaho namin. Kaya tara guys, puntahan natin ang aking video. Ayan guys po, ito ay bali kabubuhos lang natin, second day ngayon, kaya dapat talaga meron niyang babalutan natin ng jute yan para pagka binasa natin ng nag-curing tayo, hindi agad matutuyo kasi ang simento ay napaka takaw, humithit ng tubig, kaya nilagyan po natin ng jute yan. Ayan guys, tingnan niyo. May mga jute ang ating simento. Ang purpose po niyan ay para sa ating curing. Kasi pagka hindi natin nga nilagyan, inuulit ko, pag hindi natin nilagyan ang ating binuhusan ng konkreto, ng hindi po maganda ang ng curing. Magkakaroon tayo ng mga crack-crack niyan. Kaya minimintin po natin yan. Pagkabuhos, obligadong takluban natin yan ang pedestal para hindi magkaroon ng crack, at napaka-importante po niyan. Yan guys, yan po ang purpose niyan. Lahat lalagyan natin yan. Mayroong mga jute. Okay. Every corner you put simsim badin mapi ada only kida alatul. Okay, badin orbot soya corner orbot badin mapi tahad. Mungkin pimoy abadin tahad. Aywa, very good. Uli, ada miya ada payas ha. Payas miya ha. And guys, yan po ang purpose niyan, kaya wag po kayong magano. Pero yan po sa later on bago mag-backfill, babakpilan po yan hanggang din ang backfill sa taas na yan. Siyempre, ang backfill yan hanggang sa taas, labas lang yan ay 25 cm sa islabay. Yung pikam sa ay ba? Katir time kamsa inap. Moder mapigib taman niya bas kalam kamsa amsa na kalam engineer ada 8 hours today kalam la bangli kamsa. Okay. Because if we will put at ang paglalagay nga po dyan mga karod ng jute na yan ay kailangan nating itali yung mga corner para hindi naman bumaba pagka nilagay ng tubig. Kailangan nakaklip lang ng tie bar ang nilalagay dyan para hindi agad siya bababa, para yung tubig niya ay mamimaintain ang pagkatuyo ng ating jute. Ayan po, kung makikita niyo binabalot pa ikot, then yung kantuhan niyan nilalagyan nila ng tali. Hanggang baba ang pagbabalot niyan mga kahardot. Ito po ay paalala lang, ingatan po ito at napakadali pong masunog niyan. Matapunan lamang ng upusan ng sigarilyo, sunog, dire-diretso ang sunog niyan. Kaya po paalala, wag pabayaang magkaroon ng naninigarilyo sa loob ng job site. Yan po ay mahigpit ay pinagbabawal natin. Yan, tuloy po tayo sa panonood mga kahardot. Ayan, at tulad po nga dati, yan po ay pinturahan pa rin natin ang waterproof ng bituminous paint. Ayan, at kung makikita nyo guys, ito naman ang ating mga column neck dito, ayan. Ayan guys, ito na, kaya kulay itim na lahat yan dahil tapos ng curing yan, at bukas ay magbabakfill na po tayo dito. Ayan guys, puro naka waterproof paint protection na yan ang ating bituminous paint. Ayan, bukas maglalagay na tayo ng mag-umpisa na tayo ng backfilling dito sa area na ito. Ayan. See? Ayan. At yun naman ang ating mga welder, nagkakabit pa rin sila ng continuous anchor bolt yan. At by Tuesday bubuhusan natin yan.
Yan po. Excuse me. At yun mga karot, yun muna ang update ko sa ating pedestal. Kung ano ang nangyari pagkatapos ng buhos. Kailangan siyempre yung curing at binalutan natin ng jot. At pagkatapos niyan siyempre bago magbakpilan, pipinturahan din natin yan ng black paint, ng bituminous paint protection as waterproof po yan. Ayan guys, at ipasilip po. Yan, ang ating pong backfill ay hanggang dyan sa itim na yan. Ang backfill natin hanggang dyan. Ayan. Hanggang dyan. Ito hindi pa napipinturahan dahil siyempre kabubuhos lamang. Meron tayong kaunting repair, kaunting retouch, kaya hindi pa napinturahan. At yan mga karot, maraming salamat po muli sa inyong panonood. At kung may katanungan kung bakit pinipinturahan yan, kasi po wala tayo dyang waterproofing na membrane, kundi yung pintura lamang. Yan po ang purpose yan. At kung kayo merong comment, mag-comment lang po, magtanong kung bakit at kung anong klase, comment lang po sa ibaba. At yan guys, at yan ang purpose niyan, binabasa ng maigi, basang-basa. Curing. Ayan. Para maganda ang curing natin dahil ito ay pedestal column. Papatong po yung ating steel column dyan. Ayan. May natani side mapi ba din, EJ? Okay. Ayan guys, tanyo, hindi agad matutuyo yan kasi kung walang balot yan, more. Kung walang balot yan, wala, useless. Dadaan lang ang simento dyan, hindi makukuring ng huso yan. At siya nga pala mga karot, ang curing period po natin dyan at least 3 days, so 3 days Good to 4 pressure, days and masyaallah. continuous po ang curing yan. Tumatagal kami ng 3 hanggang 4 na araw ang pag-curing namin dyan. At yan po mga pundasyon na yan, ganun din po ang ginawa namin. Correct. Talagang basang-basa yan para Yan, para basang-basa guys hindi yan. magkaroon ng mga cracks kasi pagka yun ay ang simento natin ay sobrang mainit at hindi na curing, yan po ang sanhi po ng pagkakaroon ng crack ang ating mga simento at mahula ang pagkakasimento yan pagka kulang sa curing ang Okay. ating Dali na, bring na. At ang interval po ng aming pag-curing yan ay every 1 hour obligadong ating basahin yan. At siyempre nga dito sa lugar natin ay singkar ang init kaya obligadong paliguan ng tubig. Damihan at mura naman ang ating curing water dito. Ayan mga karot, at kung makikita nyo ang ating tao ay talagang binabasa niya. Yan po ang trabaho lang po niyan, dalawang yan ay mag-curing buong araw sa mga binuhusang simento para po naman ay ma-maintain natin ang tibay ng ating mga pundasyon at Upside. yan Only po ang upside. Bali po, kahalagahan ayun. ng curing sa ating simento. Yan po ang kaya po yan ay ating ginagawa. Once na tayo ay magbuhos, ay atin po i-required ang magdilig
sa mga simento. Hindi lang po halaman ang dinidilig, pati ang simento siyempre, dinidiligan yan para mas maganda ang pagkakayari at matibay. Lalo yan ay upo dyan ang ating steel pulong sa ibabaw niyan at may mga kurbol tanga yan. At tuloy po tayo sa panunod mga kahardo. At yan guys, so kita nyo, yan ang curing. Ayan, kita nyo naman ang pagkukuring ng ating kulom. Talagang salamin tayo guys. Mampapugi, ayan. Talagang basang-basa. Ayan ang purpose yan. Oh, see? Ayan oh. Yan po ang pag-system natin. Kaya po binalutan natin ng sako yan dahil madaling matuyo kung walang sako. Kung may sako yan, up. Kuro. Ay, oo, mapikater. Ayo. Yun mga kahardot ang purpose ng ating jute kung bakit natin nilalagyan para sa magandang curing. Lagyan natin ng jute. Ayan guys, salamat po sa inyong panunod sa aking video. Hanggang dito na lamang at bye bye. Super init ang oras po natin ngayon ay alas 8:50 ng umaga. Mainit na. Ayan po at hanggang dito na lamang at ingat po tayo dyan. Shoutout sa mga OFW na nasa malalayong lugar. Ayan, syempre bye bye.